Naramdaman mo na ba minsan na habang tumatanda tayo, lalo na kapag umabot na sa edad na 70 pataas, may mga bagay na unti-unting nagbabago na hindi natin inaasahan? Para bang bigla kang nagising sa umaga at napagtanto mong hindi na tulad ng dati ang lahat? May mga pagsubok na dumarating na tila ba walang gustong pag-usapan, parang isang malalim na lihim na mas mabuting itago na lang. Pero alam mo, hindi ka nag-iisa sa pakiramdam na yan. Maraming Pilipino, marami sa atin ang dumadaan sa ganitong karanasan. Pero dahil nga hindi pinag-uusapan, akala natin tayo lang ang nakakaramdam nito. Ang sakit na ito, ang bigat na ito ay totoo. At sa video na ito, bubuksan natin ang mga usaping ito. Tatalakayin natin ang 7 pinakamahirap na bahagi ng pagtanda paglampas ng 70 na halos walang naglalakas loob na pag-usapan. Pero kailangan mong malaman para mas handa ka o mas maintindihan mo ang sarili mo o ang mga mahal mo sa buhay. Ito ay mga katotohanan na hindi pwedeng ipagsawalang bahala. Manatili ka hanggang sa dulo dahil mayroon akong ibabahagi na sigurado akong ikagugulat mo at makakatulong ng malaki. Simulan natin sa una na marahil ay isa sa pinakanararamdaman ng marami sa atin at ito ang unti-unting paghina ng katawan na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na gawain lalo na sa mga simpleng bagay na dati ay kaya nating gawin ng walang kahirap-hirap. Halimbawa, ang pagdadala ng isang sako ng bigas mula sa palengke papunta sa bahay. O ang pag-akyat sa hagdanan na hindi humihinto. Dati para sa atin, parang normal lang yun. Kaya natin. Ngayon, pagkatapos ng 70, nagiging mabigat na ang galon ng tubig. Ang paglalakad sa mall ay nagiging marathon at ang pagtayo mula sa upuan ay tila kailangan ng umasa sa mga kamay na sumusuporta. Ito ay higit pa sa pisikal na pagbabago. Ito ay nakakaapekto sa ating pakiramdam ng kasarinlan at kakayahan. Ang pinakamahirap dito ay hindi ito isang biglaang paghina. Ito ay dahan-dahan, parang isang mabagal na pagkupas ng isang lumang litrato hanggang sa isang araw, mapansin mo na lang na hindi mo na kaya ang mga ginagawa mo noon. Ang pagbili ng gulay sa merkado, ang paglilinis ng bakuran, o kahit ang pagluluto ng paboritong adobo ay nagiging mas mahirap at mas matagal. Ang mga buto ay kumikirot, ang mga kalamnan ay nanghihina, at ang paghinga ay mas mabilis na maging pagod. Hindi ito pinag-uusapan dahil nakakahiya para sa marami na aminin na sila ay nanghihina. Feeling natin para tayo nagiging pabigat. Ang solusyon dito ay hindi naman para bumalik sa dati mong lakas, kundi ang pagtanggap at paghahanap ng mga paraan upang maging mas madali ang mga gawain. Magtanong kung may makakatulong sa pabubuhat, gumamit ng mga assistive devices kung kinakailangan. At higit sa lahat, regular na mag-ehersisyo ayon sa kakayahan, tulad ng paglalakad o simpleng stretching para mapanatili ang flexibility at konting lakas. Isipin mo, kahit paano, na mapanatili ang iyong kakayahang kumilos ay mahalaga. Pangalawa sa mga pinakamahirap na bahagi ay ang labis na kalungkutan at pag-iisa na nararanasan ng marami. Sa Pilipinas, kilala tayo bilang bansa na may malalaking pamilya, malalapit na ugnayan at komunidad na puno ng buhay. Pero pagdating sa edad na 70, madalas ay nagbabago na ang sitwasyon. Ang mga anak ay abala na sa kanilang sariling pamilya at trabaho. Ang mga apo ay nasa paaralan o abala sa kanilang mga kaibigan. At ang mga kaibigan mo naman, ang iba ay lumipat na, ang iba ay nagkasakit na, at ang pinakamasakit sa lahat, ang iba ay pumanaw na. Ang bilis ng paglipas ng panahon ay nag-iwan sa atin ng mga bakas ng pag-iisa. Ang tahanan na dating puno ng ingay at tawanan ay nagiging tahimik, parang isang malaking bahay na walang laman. Ang mga telepono ay hindi na madalas tumunog at ang mga bisita ay bihira na lang dumating. Ang pakiramdam ng kalungkutan na ito ay parang isang malamig na kumot na bumabalot sa atin, lalo na sa gabi. Hindi ito tungkol sa kakulangan ng pagmamahal mula sa pamilya. Ito ay tungkol sa kawalan ng araw-araw na interaksyon at pagdalo sa mga kaganapan na dati nating nakasanayan. Ito ay isang uri ng kalungkutan na mahirap ipaliwanag dahil ayaw nating maging pasaway o maging pabigat sa ating mga mahal sa buhay.
Ang tilabay empty nest syndrome ay hindi lang sa mga magulang na may maliliit na anak na umalis ng bahay. Nangyayari rin ito sa matatanda. Ang paraan para labanan ito ay ang aktibong paghahanap ng mga bagong koneksyon o muling pagbubukas ng lumang koneksyon. Sumali sa mga senior citizen group sa inyong barangay kung meron. Maglaan ng oras para tawagan ng mga kamag-anak o kaibigan kahit sandali lang. Subukan mag-volunteer sa simbahan o sa isang community project. Kung mahilig ka sa online, matuto ng basic na paggamit ng Facebook para makakonekta sa mga lumang kaibigan o kamag-anak sa malayo. Ang mahalaga ay huwag mo hayaang ang kalungkutan ang maging Panginoon mo. May mga paraan para punan ang katahimikan na iyon ng bagong pag-asa at koneksyon. Pangatlo na madalas ay hindi rin binibigyang pansin ay ang unti-unting pagkawala ng layunin o identidad pagkatapos magretiro. Para sa marami sa atin, ang trabaho ay hindi lang basta pinagkakakitaan. Ito ay parte ng ating pagkatao. Ito ang nabibigay sa atin ng estruktura sa araw-araw, ng pakiramdam ng pagiging produktibo at ng koneksyon sa ibang tao. Ikaw na dating isang guro, isang ininyero, isang nurse, isang tindera sa palengke o isang magsasaka ay may malinaw na papel sa lipunan at sa iyong sarili. Ngayon, pagkatapos ng 70, lalo na kung matagal ka ng retirado, tila ba nawawala ang direksyon ng araw. Nagising ka sa umaga at wala kang malinaw na pupuntahan, walang deadline, walang purpose na naghihintay. Ito ay masakit dahil ang pakiramdam ng pagiging kapaki-pakinabang ay isang mahalagang bahagi ng ating pagkatao. Ang kakulangan ng purpose ay maaaring humantong sa pagkabagot, pagkalito at maging depresyon. Nasanay tayo na mayroon tayong trabaho na ginagawa, isang tungkulin na ginagampanan. At kapag nawala ito, parang may bahagi ng ating sarili na nawala rin. Hindi ito tungkol sa pera, kundi sa halaga ng ating sarili. Ang paglilibang tulad ng panonood ng telebisyon o pagbabasa ay hindi sapat para punan ang vacuum na ito. Ang solusyon dito ay ang pagtuklas ng mga bagong interes o pagpapatuloy ng mga lumang hilig na napabayaan dahil sa trabaho. Ito ay panahon para magsimula ng isang bagong hobby tulad ng pag-ahardin, pagpipinta, pagtugtog ng instrumento o pag-aaral ng isang bagong kasanayan tulad ng digital photography o pagluluto ng mga bagong putahe. Pwede rin nating gamitin ang ating mga karanasan at kaalaman para magmentor o magturo sa mga mas bata. Ang pagbibigay ng payo, ang pagbabahagi ng kwento o ang pagiging volunteer sa mga proyekto malapit sa puso mo ay magbibigay muli ng bagong pakiramdam ng layunin. Ang mahalaga ay patuloy na maghanap ng dahilan para bumangon sa umaga ng may excitement. Ngayon na napag-uusapan natin ang paghina ng katawan, ang kalungkutan ng pag-iisa at ang pagkawala ng layunin, dumako naman tayo sa ikaapat na pinakamahirap na bahagi na madalas ay nakakabahala para sa marami sa atin, ang problema sa pananalapi at ang bigat ng fixed income. Matagal na nating pinagandaan ang pagreretiro, nag-ipon, umasa sa pensyon o sa tulong ng mga anak. Ngunit ang realidad ay malupit. Habang tumatanda, tumataas ang presyo ng bilihin, ang bigas, ang isda, ang gamot, ang pamasahe. Ang pensyon o ang ipon ay tila ba hindi na sumasapat sa mabilis na pagtaas ng gastusin. Ang pinakamalaking pasanin dito ay ang gasto sa kalusugan. Ang mga sakit na dumarating sa pagtanda ay nangangailangan ng regular na gamot, check-up at minsan ay operasyon. Ang gastos sa doktor, sa laboratory tests at sa maintenance medicines ay nakakabutas ng bulsa. At kung hindi ka miyembro ng PhilHealth o kung kulang ang benepisyo nito, mas lalong mahirap. Ang pakiramdam na ikaw ay nagiging pabigat sa iyong mga anak o ang pag-aalala na baka maubos ang ipon mo ay isang malalim na pasanin. Hindi ito madaling pag-usapan dahil ayaw nating ipakita na tayo ay nangangailangan. May dignidad tayo at gusto nating panatilihin ang ating kasarinlan. Ang sikreto dito ay ang pagiging praktikal at bukas sa paghahanap ng mga paraan para makatipid at maging matalino sa paggastos. Magplano ng budget ng maaga, unahin ang mga pangailangan kaysa sa kagustuhan. Kung may lupa,
subukang magtanim ng sariling gulay para makatipid sa pagkain. Kung may kakayahan, makahanap ng maliit na sideline na hindi masyadong mabigat sa katawan tulad ng pagtahi, paggawa ng simpleng handicrafts o pagbebenta ng lutong ulam. Mahalaga rin ang regular na pakikipag-usap sa pamilya tungkol sa sitwasyon, hindi para maghingi kundi para maibahagi ang nararamdaman at maghanap ng solusyon na magkasama. Ang transparency ay susi. Ang pagiging financially independent hanggat maaari ay magbibigay sa atin ng kapayapaan ng isip. Ang ikalima ay ang pagharap sa maraming sakit at ang pagiging nakadepende sa mga gamot. Kung dati ang tanging gamot mo lang ay para sa sipon o ubo, ngayon, paglampas ng 70, marami na ang sakit na tila ba sabay-sabay na dumarating. Hypertension, diabetes, arthritis, high cholesterol at kung ano-ano pa. Ang umaga mo ay nagsisimula sa pag-inom ng mga tableta, parang isang ritual na hindi pwedeng laktawan. Hindi lang isang tableta, kundi marami. Ang paglimot ng isang dosis ay nakakabahala at ang side effects ng bawat gamot ay minsan ay mas masakit pa kaysa sa sakit mismo. Bukod pa rito, ang regular na pagpapatingin sa doktor, ang pagkuha ng laboratory tests at ang paglalakbay papunta at pabalik sa ospital o klinika ay nagiging bahagi na ng iyong routine. Ang pinakamahirap dito ay ang pakiramdam ng kawalan ng kontrol sa iyong sariling katawan. Kung dati, malakas ka at halos hindi nagkakasakit, ngayon, ikaw ay lagi nakaramdam ng pagod, kirot o kung anong discomfort. Hindi ito madaling aminin dahil ayaw mo mag-alala ang mga mahal mo sa buhay at ayaw mo mahina. Ang sikreto para labanan ito ay ang pagiging disiplinado sa pag-inom ng gamot, regular na pagpapatingin sa doktor at higit sa lahat ang pag-unawa sa iyong kondisyon. Magtanong sa doktor, alamin kung anong gamot para saan at ano ang mga side effects na dapat mong bantayan. Ang pagkain ng tama, pagtulog ng sapat at paggawa ng light exercise ay mas mahalaga na yon kaysa kailanman. Mahalaga rin na mayroong kang kasama o katuwang na makakatulong sa pagmomonitor ng iyong gamot at pag-schedule ng mga appointments. Hindi mo kailangan gawin ito ng mag-isa. Ang paghingi ng tulong ay hindi kahinaan, kundi pagiging matalino. Ika-6, at ito ay isa sa pinakamasakit na aspeto ng pagtanda na hindi madaling pag-usapan, ang tuloy-tuloy na pagharap sa pagpanaw ng mga mahal sa buhay. Paglampas ng 70, tila ba ang bawat taon ay may kasamang paalam? Ang mga kaibigan mo mula pagkabata, ang mga kapitbahay na nakasama mo ng matagal, ang mga kapatid mo at minsan, ang pinakamasakit sa lahat, ang iyong asawa o kapareha sa buhay. Ang bawat pagpanaw ay isang butas sa iyong puso, isang nawawalang piraso ng iyong kasaysayan. Ang pakiramdam na naubos na ang iyong henerasyon, na ikaw na lang ang natitira, ay nakakapanghina. Ang bawat libing ay isang paalala ng iyong sariling mortalidad at ng mga alaala na unti-unting kumukupas kasama ng mga taong nagbahagi nito sa iyo. Mahirap itong pag-usapan dahil ang kalungkutan ay isang personal na karanasan at ayaw natin maging pasanin sa iba. Ang lungkot na dala nito ay minsan ay higit pa sa pisikal na sakit. Ang sikreto sa pagharap dito ay ang pagtanggap sa proseso ng buhay at kamatayan at ang paghahanap ng lakas sa mga alaala ng mga taong nawala. Mahalaga na ipagluksa mo ng maayos ang bawat pagpanaw. Huwag mong kimkimin ang kalungkutan. Makipag-usap sa mga anak mo, sa mga apo mo, sa ibang miyembro ng pamilya o sa mga kaibigan na nakakaintindi. Ang pagbabahagi ng mga alaala ng mga yumaong mahal sa buhay ay isang paraan para mapanatili silang buhay sa ating puso at isipan. Maaari ka ring sumali sa mga support group para sa mga taong nadluluksa. Ang paghahanap ng pag-asa sa pananampalataya o sa bagong koneksyon sa mga tabuhay pa ay makakatulong din. Ang pagmamahal ay hindi nagtatapos sa kamatayan. Ito ay nagpapatuloy sa ating mga puso. Panghuli,
At marahil ang pinakamahirap sa lahat na harapin at tanggapin ay ang unti-unting pagkawala ng iyong kalayaan at dignidad na nagiging dahilan para ikaw ay umasa sa ibang tao para sa mga simpleng gawain. Kung dati, kaya mong gawin ang lahat ng mag-isa, ang maligo, magbihis, kumain o mablakad-lakad, ngayon tila ba kailangan mo na ng tulong. Ang pagtanda ay minsan ay may kasamang pagkawala ng balanse, paglabo ng mata, paghina ng pandinig o cognitive decline na nakakaapekto sa memorya at pag-iisip. Ang sitwasyon na kailangan mong tawagin ang iyong anak o apo para tulungan kang mag-CR o para ihay ng pagkain mo o para lang abutin ng baso ng tubig ay nakakasakit ng kalooban. Ang pakiramdam na ikaw ay nagiging pasanin o na ikaw ay nawawala ng kontrol sa iyong sariling buhay ay nakakapanghina. Ang dignidad ay napakalaga para sa ating mga Pilipino. Gusto natin na tayo ay may kakayahan at hindi pabigat. Ang pagtanggap na kailangan mo ng tulong ay isang malaking pagsubok sa iyong pride at pagkatao. Ang pinakamahirap dito ay ang pag-aalinlangan kung dapat mo bang sabihin na kailangan mo ng tulong o kung mas mabuti pang kimkimin na lang ang nararamdaman mo. Ang sikreto dito ay ang pagtanggap sa bagong yugto ng buhay ng may kababaang loob at pagiging praktikal. Magiging mas madali ang lahat kung bubuksan mo ang komunikasyon sa iyong pamilya, ipaliwanag sa kanila ang iyong nararamdaman at ang iyong mga pangangailangan. Maaaring hindi nila alam na nahihirapan ka. Ang paghanap ng mga paraan upang mapanatili ang iyong kalayaan hanggat maaari, tulad ng paggamit ng mga assistive devices sa bahay, ay makakatulong din. Ang pagpaplano para sa inaharap tulad ng pag-usapan ang posibleng pagkakaroon ng caretaker kung kailangan ay makakapagpagaan ng pasanin sa kalaunan. Tandaan na ang paghingi ng tulong ay hindi tandaan kahinaan. Ito ay tanda ng pagmamahal sa sarili at sa mga mahal mo sa buhay. Dahil binibigyan mo sila ng pagkakataon na alagaan ka at ipakita ang kanilang pagmamahal. Ang dignidad ay nasa kung paano mo inaharap ang bawat hamon at hindi sa kung gaano ka ka-independent. Kaya yan, napag-isapan na natin ang 7 pinakamahirap na bahagi ng pagtanda, paglampas ng 70 na halos walang naglalakas loob na pag-usapan. Mula sa unti-unting paghina ng katawan, sa bigat ng kalungkutan at pag-iisa, sa pagkawala ng layunin pagkatapos magretiro, sa hamon ng pananalapi at sakit na nangangailangan ng maraming gamot, hanggang sa masakit na pagharap sa pagpanaw ng mga mahal sa buhay at ang pinakamahirap sa lahat, ang pagkawala ng kalayaan at dignidad. Alam kong hindi madaling marinig ang mga ito at mas lalong hindi madaling harapin ang mga ito, pero ang pag-alam ay unang hakbang sa pagiging handa. Tanda mo, hindi ka nag-iisa sa mga hamon ito. Maraming kapwa Pilipino ang dumadaan sa parehong karanasan. Ang mahalaga ay ang pagtanggap, ang pagiging bukas sa paghingi ng tulong at ang paghahanap ng mga paraan para gawing mas madali at mas makabuluhan ang bawat araw. Ang maliit na pagbabago sa iyong pananaw at sa iyong mga gawi ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba sa iyong kalusugan at kaligayahan. Hindi ibig sabihin na dahil matanda na tayo ay wala na tayong magagawa. Sa katunayan, ang ating mga karanasan at karunungan ay mas mahalaga ngayon kaysa kailanman. Gusto kong marinig ang iyong mga saloobin at karanasan. Mayroon ka bang ibang pagsubok na naranasan na hindi nabanggit dito? O mayroon ka bang payo para sa iba na makakatulong sa pagharap sa mga hamong ito? Ibahagi mo ang iyong mga iniisip sa comment section sa ibaba. Ang iyong mga kwento ay makakatulong sa iba na maramdaman na hindi sila nag-iisa. Kung nakatulong ang video na ito sa iyo o kung nakaramdam ka ng pag-asa, paki-like naman ang video na ito at mag-subscribe sa channel natin para sa mas marami pang makabuluhang nilalaman na tulad nito. Ang iyong suporta ay nagbibigay inspirasyon sa amin na gumawa pa ng mas maraming video na makakatulong sa ating komunidad. Mahalaga na pahalagahan natin ang bawat araw
ang bawat sandali at ang bawat koneksyon. Patuloy tayong lumaban, patuloy tayong matuto at patuloy tayong magmahal. Mabuhay ng masaya at makabuluhan sa bawat edad.